Sinong excited? Kaya ngayon ang simula ng aming bagong serye, Healing Mastery. Oo, gusto ko lang bigyan ka ng ilang guidelines tungkol dito, di ba? Kaya sana nakahanda ka na ng notebook mo. Alam mo, kapag natuto ka, kailangan mong dalhin ang iyong notebook. Maging alagad ng salita, tama ba? Kaya kumuha ng notebook. Meron kaming mga sticker na magagamit sa likod. Meron din kaming nagdagdag kami ng mga tracker, sinasabi ng lahat ng mga taga-subaybay. Maaari ba nating ipakita ang slide na iyon? Mga taga-subaybay? Kaya ganito ang hitsura nito. Parang checklist, di ba? So as you attend, as you come, you mark it, right? Markahan mo ito. At muli, meron kaming tito bahagi. Kaya markahan mo ang iyong tracker. Ito ay magagamit online. Kumaba din ang kituwag kisong naka-prints na card na tulad nito. Or online. Para mabawa mo rin ng isang imahe sa iyong telepono at gawin ito sa iyong telepono. Ngunit pagkatapos ay markahan ito at makinig. Kung 6 na beses kang dumalo, 6 na beses ang sasabihin ng lahat. 6 na beses o higit pa, kung nakumpleto mo ang serye sa site, makakakuha ka ng libreng pisikal na kopya ng booklet. Tama ba? Kung dumalo ka ng 6 na beses online. Sabi ng lahat online. Makakakuha ka ng digital na kopya ng booklet. Kaya pagpalain ka namin, nasaan ka man, lalo na ikaw, Wisdom Online. Kaya makakakuha ka rin ng kopya. Ngayon, makinig, lahat sabihin Nobyembre. Ang booklet PO ay available sa November. Doon na natin tatapusin ang serye, di ba? Dahil habang nagpapatuloy tayo, habang natututo tayo, pinagsama-sama ko ang mga kabanata ng booklet. Kaya kung paano ito gagana. So anyway, kaya sana seryosohin mo ito. At muli, mayroon kaming mga sticker, ang mga tracker sa likod. Kung gusto mo sila, kunin mo, di ba? Nandito kami para gawing kasiyasya ang iyong pag-aaral, tama ba? At nais ding hikayatin ang mga grupo ng karunungan. Mangyaring hikayatin ang mga miyembro ng iyong grupo na gawin din ang aktibidad. Makakatulong ito sa paglago ng iyong pananampalataya tungo sa iyong kagalingan. Lahat mabuti? Makinig, naniniwala ako para sa maraming pagpapagaling at pagpapanumbalik sa seryeng ito. Amen? Naniniwala ako na darating ang mga paghahayag sa iyong buhay na sisira sa pagkaalipin sa iyong pamilya. Naniniwala ako na hipuin ng Diyos ang iyong puso, hipuin ang iyong katawan, hipuin ang iyong isip, baliin ang bawat pamatok sa iyong buhay at sa iyong pamilya sa pamamagitan ng seryeng ito. Lahat ay nagsasabi ng amen dyan. Amen. At ang layunin ng seryeng ito, makinig, ay sa ano? Ibibigay ko sa iyo ang layunin. Ito ay upang turuan ka. Ito ay upang ibigay sa iyo. Tama? At para maisaaktibo mo ang paggaling na iyon sa loob mo. Yun yung una. Ito ay 2 beses. Ang pangalawang bahagi, ang pangalawang layunin ay para makapagturo ka rin sa iba. Maaari mo ring ibigay ito sa iba at maaari mo ring i-activate ang healing sa buhay ng ibang tao. Mabuti ba iyon o mabuti? Kaya ito ay doble. Kaya't sabay nating gagawin ito. Let me show you 3 John 2. Sinasabi nito, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ito ay kalooban ng Diyos. Para dumaloy ka sa kaunlaran sa bawat aspeto ng iyong buhay, sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapagaling sa seryeng ito, pinag-uusapan natin, oo, ang pagpapagaling ng iyong katawan, ngunit din ang pagpapagaling ng iyong isip, ang pagpapagaling ng iyong mga damdamin, ang pagpapagaling ng iyong kaluluwa. Kaya ang pagpapagaling ng iyong buong pagkatao, ito ang pag-uusapan natin. Handa ka na bang tumanggap ngayon? Magdasal tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Panginoon, kami ay umaasa na makatanggap mula sa iyo ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. At nakikiusap lang ako sa dugo ni Jesus sa usapang ito. Salamat po. Dinala mo ang iyong mga tao ngayon na nasasabik na makatanggap. Bukas ang kanilang mga puso sa pagtanggap. Banal na Espiritu, sabihin ang iyong paghahayag sa iyong mga tao ngayon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin.
Amen at amen. Kaya ngayon at sa susunod na linggo, gusto kong maglaan ng oras upang ibahagi sa iyo ang tungkol sa mga pangunahing pundasyon. Sinasabi ng lahat ng mga pangunahing pundasyon ng pagpapagaling. Ito ang mga pundasyon na talagang kailangan mong isettle sa iyong puso. Alam mo, at lubos kang kumbinsido sa mga pundasyong ito. Tama, mga pangunahing pundasyon. At gusto kong magsimula sa mga talatang ito. At naniniwala ako ito foundational, hindi lang ang iyong pagpapagaling sa iyong pananampalataya. Basahin natin ang Efeso 4:17 hanggang 23. Ang sabi 17, tinatanong ko yan, ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, ay naway magbigay sa inyo ng espiritu ng karunungan at paghahayag upang mas makilala ninyo siya. Okay, kaya ang sinasabi ni Apostol Paul, alam mo kung ano? Ipinagdarasal kita. Idinadalangin ko na matanggap mo ang diwa ng karunungan at paghahayag ng ano? Pahayag kung sino ang Diyos. Yun yung una. Sinasabi ni Apostol Pablo, simbahan, kailangan mong malaman kung sino ang Diyos, kung sino ang ating Ama, ang Diyos. Ano ang puso niya para sa'yo? Kailangan mong maunawaan yon. Kailangan mong maging napakalinaw tungkol dito. Ang susunod na isa, 18, ay sinasabi, at idinadalangin ko na ang mga mata ng iyong puso ay lumiwanag upang malaman mo ang pag-asa na tinawag niya sa iyo, ang kayamanan ng kaniyang maluwalhating mana sa kanyang banal na bayan. Kaya bukod sa alam ninyo kung sino ang Diyos, si Apostol Pablo ay nananalangin na ang inyong mga puso ay maliwanagan ng espiritu ng karunungan at paghahayag. Para malaman kung ano, para malaman mo ang kanyang mana sa iyo. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mana, ano ba talaga ang pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan natin ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Pinag-uusapan natin kanyang tipan sa iyo. Nagsalita si Pastor Riz tungkol sa tipan ngayon, tama ba? He's talking about the blessings na binigay na niya sa iyo. Ito ang pamana sa iyo na ibinigay niya sa iyo, kasama ang iyong proteksyon, kasama ang iyong probisyon, kasama dito ang iyong pagpapagaling, kasama dito ang iyong pagpapalaya, kasama dito ang iyong kalayaan, kasama dito ang iyong pagpapanumbalik, kasama dito ang napakaraming bagay, at makinig, ang pagpapagaling ay bahagi nito. Sinasabi ni Apostol Pablo, idinadalangin ko na matanggap mo ang isang paghahayag ng kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Pangalawa na yon, susunod na slide mangyaring. Nagpatuloy siya, sabi nito, at siya ay walang kapantay na dakilang kapangyarihan para sa ating mga naniniwala. Ang kapangyarihan ay kapareho ng makapangyarihang lakas na ginawa niya noong binuhay niya si Kristo mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa makalangit na mga kaharian. Kaya muli si Apostol Pablo ay nananalangin hindi lamang na alam mo at nauunawaan mo ang mana na ibinigay na niya sa iyo, ang mga biyayang ibinigay na niya sa iyo. Nagdarasal din siya na maunawaan mo ang kapangyarihan. Ang bawat isa ay isang sinasabi ng lahat, kapangyarihan, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na bumuhay kay Hesukristo mula sa mga patay na nasa loob mo na. Siya ay nagdarasal na malaman mo at maunawaan kung ano ang ibinigay niya sa iyo, kaya kung sino ang Diyos at kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Magpatuloy tayo at makinig. Ito, ang kapangyarihang ito ay isa ring ANPC, sabi nito. Ang di masusukat, walang limitasyon at nakahihigit sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Ito ang uri ng kapangyarihan na nasa loob mo. Sabi ng lahat, nasa loob ko. Palawakin ko pa ito mamaya. Susunod slide, sinasabi nito, higit sa lahat, pamamahala at kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at bawat pangalan itinatawag, hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi pati na rin sa darating. Inilagay Diyos lahat bagay sa ilalim paa at itinalaga siya magkaroon lahat bagay para sa simbahan. Pakinggan, verses 21 hanggang 22, pinag-uusapan nila si Jesus. Si Jesus ang pinag-uusapan, ang kanyang posisyon, nakaupo siya sa tabi mismo ng Ama sa mga makalangit na lugar. Tama ba? Siya ay nasa itaas, malayo sa itaas.
Malayo sa kapangyarihan, kapangyarihan at kapangyarihan. Ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa demonic hierarchy. At sinasabi nito na si Jesus ay higit sa lahat ng masasamang gawain na naririto sa lupa. At sinasabi nito na si Jesus, inilagay ng Diyos ang lahat sa ilalim ng mga paa ni Jesus. Ngayon ito ay napakahusay, tama? Inilalarawan nito kung nasaan si Jesus ngayon, ang kanyang posisyon, at inilalarawan din nito kung sino siya. Ngayon makinig ang 2 talatang ito din. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa iyo at ako. Dahil sinasabi nito na si Jesus ang ulo, sabi ng lahat, si Jesus ang ulo. Sino ang katawan? Sinasabi ni Soninette na ang lahat ding. Para sa iglesia na kanyang katawan, kayo ang katawan ni Kristo, ang kanyang banal at sagradong katawan. Kaya makinig ka, kung ang lahat ay nasa ilalim ng mga paa ni Jesus, sino ang ating ulo? Kaya't ang lahat ng bagay ay nasa ilalim din ng iyong mga paa, sapagkat ikaw ang katawan, ang mahalagang bahagi ng lahat. Kapag sinabi ko ang lahat, kasama rito ang bawat masamang gawain dito sa lupa. Kasama dito ang bawat sakit. Kasama dito ang bawat sakit. It includes every kind of thing that is coming against your body, that's coming against your mind, your emotions, yung mga depression na yan, lahat ng hinanaing ng katawan mo kasama. Sabi ng lahat, nasa ilalim ko sila. Napaka-foundational nito. Kailangan mong maunawaan ito. Hindi sila lumalaban sa'yo, pinapahirapan ka, at hindi mo gustong gawin ang anumang bagay tungkol dito. At mangyaring huwag sabihin sa akin, maaari ba tayong bumalik sa verse 18? Pag inheritance naman ang usapan, di ba? Maluwalhating mana. Kapag pinag-uusapan natin ang maluwalhating mana, mangyaring huwag sabihin sa akin na ito ay mana na matatanggap mo kapag ikaw ay pumunta sa langit. Hindi namin pinag-uusapan ang mga pagpapala na matatanggap mo kapag pumunta ka sa langit. Dahil makinig ka, kailan mo kailangan ng kagalingan? Ngayon. Hindi kapag pumunta ka sa langit. Kailan mo kailangan ng probisyon? Ngayon. Kailan mo kailangang maibalik? Ngayon. Pinag-uusapan natin ang sitwasyon mo ngayon. Muli, kung sino ang Diyos, kung ano ang ibinigay na ng Diyos sa iyo, at kung sino ka kay Kristo. Ang mga ito ay napakahalaga sa ating paglakad sa pananampalataya. Ang natatanggap mo mula sa Diyos ay nakasalalay sa kung paano mo siya kilala, kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Ngayon, may iba't ibang paraan para gumaling. Oo? Bibigyan kita ng 2 pangunahing paraan. Natapos na ang una. Ang 2 pangunahing paraan ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba. Tama ba? At ang pangalawa ay sa pamamagitan ng iyong sariling pananampalataya. Iyan ang 2 pangunahing paraan. Una ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba. Kaya pinag-uusapan natin kaloob ng pagpapagaling, himala, tama, kaloob ng pananampalataya. Pumunta ka sa isang tao, may nagdarasal para sa iyo, at pagkatapos gumaling ka, yan sa pananampalataya ng ibang tao. Ang pangalawa ay yung pananampalataya. Alin ang mas maganda? Sino ang nagsabi sa una? Sino ang may sign no sa pangalawa? O ang ilan ay nagtataas ng kanilang mga kamay para sa pangalawa? Makinig, kailangan mo pareho. Sabi ng lahat, kailangan ko pareho. Kailangan mo pareho. Tama? Kailangan mo pareho. Alam mo, may mga panahon na minsan kailangan mo nang magdasal para sa'yo. Masyado kang mahina sa panahon ng iyong buhay na kailangan mo ng ibang tao na may parehong pananampalataya, tama, upang ipagdasal ka. At sa parehong oras, kailangan mong manindigan sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan mo pareho, kahit na ang isang mature na mananampalataya ay nangangailangan ng isang tao upang ipagdasal sila kung minsan. Tama ba? Gayunpaman, sinasabi ng lahat, gayunpaman.
Hindi mo maaaring limitahan ang iyong sarili sa numero 1. Hindi ka pwedeng umasa sa dasal na lang ng iba. San ba yung member ng prayer team dito? San ba ako magpapapray? Kanino ba ako pupunta? Tama. Ibig kong sabihin, walang mali doon, ngunit huwag limitahan ang iyong sarili. Paano kung walang available? Paano kung nasa bundok ka? Wala kang data, wala kang numero ng telepono, wala kang kausap. Sino ang magdarasal para sa'yo? Tama? Kailangan mo pareho. Ngunit pagkatapos, sa tingin ko ito ang magiging focus. Pag-uusapan natin ito, ngunit ito ang magiging pangunahing focus natin dito. Kailangan kong maunawaan mo kung paano patatagin ang iyong pananampalataya para sa iyong sariling kagalingan. Para kahit mag-isa ka, hindi mo na kailangang makipag-usap sa Diyos, matatanggap mo lang ang iyong kagalingan. Kaya ang layunin ko sa seryeng ito ay muling bigyan ka ng maraming tool. Sinasabi ko lahat ng mga tool na magagamit mo ng ngayon at sa hinaharap. Kasi baka sinasabi mo, you know what, wala akong sakit. Hindi ko naman kailangan nito, di ba? Ngunit marahil, hindi ngayon, ngunit marahil sa hinaharap, o maaari mong ibigay ito, ituro ito, at ibahagi ito sa isang tao, tama ba? Bibigyan kita ng mga gamit. Meron akong prop dito. Okay, buhay ito. Ito ba isang toolbox? Lahat ay nagsisipin ng toolbox. Paano kung meron kang isang toolbox at ito ay walang laman? Anong silbi nito? Wala. Tama? Kung meron kang toolbox at walang laman, ngayon kung may kailangan kang ayusin sa bahay, ano ang iyong gagawin? Wala. Ano yung sabi nila? Nga ka. Ito nga na nga ka. Tama? Wala kang magagamit. Tama? Pero ang trabaho ko or ang layunin ko dito ay bigyan ka ng mga tool. Sinasabi muli ng lahat, mga kasangkapan na maaari mong itago sa iyong toolbox, tama? Ang ilang mga tool na maaari mong ilagay sa iyong toolbox na maaari mong gamitin ngayon o maaring mamaya, tama? Kaya ito ang ilang mga tool. Siguro alam mo tungkol sa pagsasalita ng mga wika. Oo. Paano mo inuutusan ang iyong pagpapagaling? Paano mo inuutusan ang iyong katawan, tama? Paano ka humingi ng tulong sa iyong mga anghel? Paano mo ginagawa ang pag-aayuno? Paano ka gumawa ng confessions? Tama? Ito ang ilang mga tool na ginagamit namin. Tama? At itinatago mo ang mga ito sa iyong toolbox. Hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng ito ngayon. Ngunit maaari mong gamitin ang kombinasyon ng mga tool na ito sa ibang pagkakataon. Sabi ng lahat mamaya. Kaya ito ay mga tool na maaari mong gamitin tulad nito. Naririnig mo ba ako? Sabi ko, astig ito. Anyway, ganito, di ba? Alam mo, depende sa sitwasyon. Ilan sa inyo dito ang nakakaunawa na ang Diyos ay hindi nagpapagaling sa parehong paraan sa lahat ng oras? Minsan kailangan mo ng taong umakbay sa'yo. Minsan ang kailangan mo lang gawin ay magtapat. Minsan kailangan mong sawayin at utusan. Minsan kailangan mong mag-ayuno. Minsan alam mo, maraming paraan. At dadalhin ng Diyos ang kagalingang iyon sa iyong katawan, hindi sa parehong paraan sa lahat ng oras. Kaya iyan ang kahalagahan ng pagkakaroon mo ng maraming mga tool. Mabuti o mabuti. Kaya iyon ang layunin ng seryeng ito. At muli, hayaan mo akong magsimula sa mga pundasyon. Foundation number 1, sabi ng lahat ng isa, ang una ay ang pagpapagaling ay ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Napaka-importante po na naiintindihan nyo ito. Ang pagpapagaling ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Makinig, simbahan, meron kang isang ama na ang hangarin ng puso ay pagalingin ka. Panahon, hindi yung I will heal you if you're good. Pagagalingin kita kung wala kang kasalanan. Pagagalingin kita kung makapasa ka sa pagsubok na ito. Pagagalingin kita kung hindi. Ng Diyos, anong pagnanais ay pagalingin ka, panahon? Mga Gawa 10:38,
Sinasabi nito kung paano pinahiran ng Diyos si Jesus Nazareth, banal espiritu at kapangyarihan, naglilibot, gumagawa mabuti at nagpapagaling sa pinahihirapan dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Sabi, nagpapagaling. Wisdom Online, i-type ito pababa. Pagpapagaling sa lahat. Sa Tagalog po, lahat-lahat. Sa Tagalog po, wala siyang tinira. Sinasabi sa Mateo 15:30-31, nang magkagayoy, lumapit sa kaniya ang napakaraming tao na may kasamang mga pilay, bulag, pipi, pingkaw at marami pang iba, at inilagay nila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Kaya't nang gilalas ang karamihan nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, ang mga pingkaw ay gumagaling, ang mga pilay ay lumalakad, ang mga bulag ay nakakakita at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Inilagay nila silang lahat sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Ngayon makinig, sabi nito, namangha sila. Now do you think kung paisa-isa lang yung ginamot ni Jesus, will they marvel? Hindi, tama? Namangha sila dahil pinagaling silang lahat ni Jesus. Daan-daan sila. Siguro kahit libo-libo sila. Imagine mo naman, di ba? Pagsaksi gamit ang iyong sariling mga mata, ikaw ay mamamangha. Namangha sila sa kanilang nakita at niluwalhati nila ang Diyos dahil doon. Ngayon, makinig ka kapag ikaw ay nagbahagi, nagtuturo at nananalangin para sa kagalingan ng tao, nagdudulot ng kaluwalhatian sa ating Diyos ang Ama. Nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Kanya. Mga awit 103, verse hanggang 5, sinasabi, purihin ang Panginoon, kaluluwa ko at lahat. Pagpalain ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag kalimutan ang lahat ng Kanyang pakinabang na nagpapatawad sa lahat ng iyong kasamaan, na nagpapagaling sa lahat. Sabi ng lahat, heals all. Nagpapagaling sa lahat ng iyong sakit. Kasama ba dyan ang ubo at sipon? Oo. Ay, oo. Kasama ba dyan ang arthritis? Oo. Diabetes? Oo. Alta pressure? Oo. Allergy ka? Oo. Anong hindi kasama? Sapagkat sinasabi ng Biblia na pinagagaling niya ang lahat. At siya nga pala, dahil ito ay nasa lumang tipan, sabi ng bagong tipan ay gumaling. Sabi ng lahat, past tense. Tapos na po. Tama? Amen. Oo. Sinasabi sa Mateo 12:15, datapuat nang malaman ito ni Jesus, ay umalis siya roon at sinundan siya ng napakaraming tao at pinagaling niya silang lahat. Muli. Tama? Sabi ng lahat. Pinagaling silang lahat ni Jesus. Hindi niya sila tiningnan, naging kwalipikado, karapat dapat ka bang gumaling? Hindi naging kwalipikado si Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na hindi. Hindi sinabi ni Jesus na siguro. Hindi sinabi ni Jesus sa bandang huli. Sinabi ni Jesus, oo. Dahil lahat ng pangako ng Diyos ay ano? Oo at amen. Oo at amen sa'yo. Kailangan mong makuha ito. Pinagaling niya silang lahat. Ito ang puso ni Jesus para sa kanila noon. Ito ang puso niya para sa iyo at sa akin ngayon. Mateo 14:14, sinasabi nito. At paglabas ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. At nahabag siya sa kanila. At pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. Sinasabi ng Biblia na nakita ni Jesus, at saka at nagkaroon siya ng habag. At pagkatapos ay pinagaling niya sila. Makinig, sa tingin mo ba ay nakikita ka ng Diyos ngayon? Sa tingin mo ba nakikita ng Diyos ang sakit? Ang sakit sa katawan mo? Sa tingin mo ba nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon ngayon? Ginagawa niya, at nawa siya sa iyo. Ang kanyang puso ay napupunta sa iyo.
Hindi niya sasabihin mamaya, hindi o marahil sa iyo sa anumang pagkakataon. John 5:19, sinasabi nito, kaya't sinagot sila ni Jesus sa pagsasabing, tinitiyak ko sa inyo, buong katapatan, sinasabi ko sa inyo. Ang anak ay walang magagawa sa kanyang sarili, ngunit siya ay magagawa lamang kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Sapagkat anuman ang ginagawa ng Ama, ay gayon din ang ginagawa ng anak. Ngayon, makinig ka. Gusto kong maunawaan mo ito dahil si Jesus ang representasyon ng Ama noong narito siya sa lupa at muli pinagaling silang lahat ni Jesus. Anong puso ni Jesus ay upang pagalingin ang lahat dahil ang puso ng Ama ay upang pagalingin ang lahat. Sinabi ni Jesus, wala akong gagawin. Hindi ako magsasalita ng kahit ano, hindi maliban kung sasabihin sa akin ng aking Ama na gawin ito. Si Jesus ang mga kamay, paa, bibig, katawan ng ating Ama Diyos dito sa lupa. Kaya kailangan mong maunawaan. Nais ng Diyos Ama na pagalingin ang lahat. At ito ang kalooban ng Diyos. Sinasabi ng lahat ang kalooban ng Diyos. Simbahan, kailangan mong malaman ito. Ito ang kalooban ng Diyos. You cannot go around asking, you know what, if it is God's will, then maybe I will be healed. Sino ang nandito? Kung ito ay kalooban ng Diyos, kung ito ay kalooban ng Diyos, maaari ba nating ipakita ang slide na yon, ang tanong na yon? Kung ito ay kalooban ng Diyos, kung gayon ako ay gagaling, kung ito ay kalooban ng Diyos. Wala nang if and buts, di ba? Walang kung. Alam nyo na kung ano yung will ni God sa buhay mo. Ang Diyos ay hindi nagbibigay o pinahihintulutan ang sakit. Uulitin ko ulit ito. Nasaan ang ilang online na i-type ito? Ang Diyos ay hindi nagbibigay o nagpapahintulot. Alam mo, baka sinasabi mo, okay, hindi ako binibigyan ng Diyos ng sakit, pero siguro, baka lang pinahihintulutan niya ang sakit na ito. Alam mo, Mare, talagang itong nararamdaman ko kasi ina-allow to ni God dahil marami akong kasalanan eh. O ina-allow to ni God kasi kailangan kong matuto. Marami kasi akong kailangan matutunan ngayon sa season ko. Totoo ba yon? Sabi ng lahat, kasinungalingan iyon. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang sakit sa iyong buhay. 3 Juan 1:2. Muli minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng mga bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ngayon ito ay si Juan na nananalangin para sa kaunlaran sa iyong buhay sa lahat ng bagay na kinabibilangan ng banal na kalusugan. Si John ay nananalangin para sa iyo ng banal na kalusugan. Kung nais ng Diyos na magkasakit ka, bakit nananalangin si Juan para sa kagalingan? Ang awit 107:20, sinasabi nito, ipinadala niya ang kanyang salita, ang salita ng Diyos at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang pagkawasak. Kung gusto ng Diyos na magkasakit ka sa anumang kadahilanan, kahit anumang dahilan yan, kung gusto ng Diyos na magkasakit ka, bakit ipapadala ng Diyos ang kanyang salita para pagalingin ka? Gawa 10:38, pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazaret ng Espiritu Santo at kapangyarihan, gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo, sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Gusto kong i-highlight ang parira lang ito, inapi ng dyablo. May karamdaman at sa panahong ito, sa panahong iyon, sila ay may sakit dahil sila ay inapi ng dyablo. Hindi dahil pinadalhan sila ng Diyos ng sakit. Kung sa tingin mo, binibigyan ka Diyos karamdaman, pagkatapos tumalikod at pagalingin ka. Double-mindedness yan, di ba? Hindi ito makatuwiran. Ngayon, sino dito ang nakakaalam na halimbawa may sunog sa iyong bahay?
Sino ang tatawagan mo? Bombero, tama ba? Okay, so let's just say, bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Kaya sabihin na lang natin na may sunog sa bahay mo, tapos tumawag ka ng apoy, tumawag ka ng mga bumbero sa bahay mo, di ba? At pagkatapos ay pumunta sila, tinulungan ka nila, pinatay nila ang apoy. Sinasabi ng lahat ay mabuti. At saka paano kung mamaya nalaman mong ang mga bumbero na nagligtas sa iyo ay ang mga taong nagdulot ng sunog sa iyong bahay? Ano ang mararamdaman mo? Sabi ng lahat, Mali yan. sobrang mali yun, di ba? Paano kung, halimbawa, nakakita ka ng virus sa iyong computer, tama ba? At pagkatapos, pumunta ka sa isang technician upang ayusin ang iyong computer, tama? At iyon ay napakabuti, tama ba? E magkatapos, nalaman mo na ang parehong technician na nag-ayos ng iyong computer, nag-save ng iyong computer, ay ang parehong technician na naglagay ng virus sa iyong computer sa unang lugar. Scam. Gusto ko yung word na scam, di ba? Sabi ng lahat, mali iyon. Sobrang mali yan. At alam mo kung ano, naiintindihan namin ito. Gayunpaman, paano pagdating sa Diyos ay Diyos isang scammer? Paano kasi pagdating sa Diyos, napakadali mong sabihin, siya ang nagdulot ng sakit ko. At pagkatapos, manalangin ka para sa iyong sariling kagalingan mula sa Diyos. Double-mindedness yan. Hindi iyon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi iyon ang puso ng ating Ama para sa iyo at sa akin. Juan Tiendin. Ang sabi, ang magnanakaw ay hindi dumarating maliban sa ano? Magnakaw, pumatay at sirain. Naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon sila nito ng higit na sagana. Sinabi ni Jesus, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay, hindi kamatayan. Upang magkaroon ka ng buhay, hindi karamdaman. Malinaw ang paghihiwalay. Ang Diyos ay mabuti. Masama ang demonyo. Klaro. Kaya kung merong anumang pagnanakaw ng iyong lakas, tama? Kung mayroong anumang pagpatay sa iyong katawan, kung mayroong anumang bagay na sumisira sa iyong pagiging epektibo upang gumana, naiintindihan namin na iyon ang kalaban. Yan ang demonyo. Muli ito ay mga pundasyon, ngunit kailangan mong maunawaan ito. Isa pa, ang sakit ay hindi disiplina ng Diyos. Hebreo 2:6, ito ang mga talatang ginagamit ng karamihan. Sinasabi, anak ko, huwag mong maliitin ang disiplina ng Panginoon at huwag kang mawalan ng loob kapag sinaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan niya ang bawat tinatanggap niya bilang kanyang anak. May sakit ka? Dinidisiplina ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Totoo ba yon? Sobrang mali. Intindihin natin ang salitang disiplina. Disiplina po ito. Maaari ba naming ipakita ang slide na yon? Mangyaring ang disiplina ay nangangahulugan ng pagtutuwid, pagsasanay, at paghubog sa atin na maging katulad ni Kristo. Iyan ang kahulugan ng disiplina. Ang disiplina ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay sa iyo ng sakit. Hindi ibig sabihin na bigyan ka ng sakit. Hindi ibig sabihin na ilagay ka sa kahirapan. Hindi ibig sabihin na dumaan ka sa anumang uri ng pakikibaka. Hindi yan disiplina. Ang paraan ng Diyos upang disiplinahin ka ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo, sa pamamagitan ng paggabay sa iyo, sa pamamagitan ng pagwawasto sa iyo. Hindi para sirain ka, hindi para itulak ka, hindi para masaktan ka, hindi para mahirapan ka.
Sabihin mo, amen na. Kailangan mong magkaroon ito ng napakahusay sa iyong puso. Deep inside of you, you know my God is good. Ang aking Diyos ay mabuti. Ngayon, paano ka dinidisiplina ng Diyos? Dalawang bagay. Una ay ang salita sa pamamagitan ng salita. At basahin natin. 2 Timoteo 3:6-17. Sinasabi nito, bawat kasulatan nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, tama ba? Sapagkat ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng kaniyang pagkasi at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa paghatol sa kasalanan, sa pagtutuwid ng kamalian at sa pagdidisiplina sa pagsunod at sa pagsasanay sa katuwiran. Sapat na ang salita ng Diyos para ituwid ka, para maturuan ka. Para disiplinahin ka, para turuan ka. Tama? At sinasabi, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at bihasa sa salita ng Diyos, ikaw ay ganap at bihasa upang gawin kung ano ang bawat mabuting gawa. Karunungan online, i-type ito pababa. Sapat na ang salita ng Diyos sapagkat ito ay sapat na. Ano ang pangalawang paraan ng pagdidisiplina sa iyo ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng pananalig ng banal na Espiritu. Tama? Ang Espiritu Santo na nasa loob mo, Juan 16:8 ay nagsasabi, at kapag siya ay dumating, kanyang susumbatan ang mundo ng kasalanan at ng katuwiran at ng paghatol. Sisipain kanya. Paalalahanan kanya. Ipapaalam niya sa iyo, makinig, tingnan ng iyong mga aksyon. Simbahan, ang sakit ay hindi disiplina ng Diyos. Pagkakasakit, tiyak na hindi ito pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito dito ay napaka-prominente sa ating pananampalataya. Sa Kristyanismo, kung sasabihin ko, okay, kaya siguro, para sa ilan sa inyo, naiintindihan mo na ang pagpapagaling ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Oo, naiintindihan mo na. Okay, Pastor Celeste, ano ang susunod? Paano naman ang isang ito? Dito mismo ang pundasyon. Ang iyong pagpapagaling ay tapos na. Ang iyong pagpapagaling ay tapos na. Mateo 8:17, sinasabi nito na maaaring matupad na sinalita ni Isaias ang propeta na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga kahinaan at nagdala ng ating mga karamdaman. Sino ang pinag-uusapan natin dito? Sino kaya yon? Jesus. Jesus ano? Kinuha ang ating mga kahinaan at dinala ang ating mga karamdaman. Kinuha ni Jesus ang lahat ng iyong karamdaman. Kinuha ang lahat ng iyong sakit sa krus. Dinala ang lahat para sa iyo upang hindi mo na kailangang dalhin ang mga ito. Sabi ng lahat, tapos na ang pagpapagaling ko. May bayad na ang pagpapagaling ko. Tapos na. 1 Pedro 2:24, sinasabi nito, na siyang nagdala ng ating mga kasalanan, na muling nagsasalita tungkol kay Jesus sa kaniyang sariling katawan sa ibabaw ng puno, upang tayo na namatay sa mga kasalanan ay mabuhay sa katuwiran, na sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay gumaling kayo. Ngayon, kilala ko ang marami sa inyo, alam ang talatang ito ng Biblia. At maaari mong ipagtapat ang talatang ito sa Biblia. Intindihin natin ito. Ano ang ibig sabihin ng stripes? Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay gumaling. Kapag sinabi mong stripes, ano ang ibig sabihin ng stripes? Ayan na tayo. Ang mga guhit ay tumutukoy sa ano? Mga sugat, bula, pasa na naiwan sa katawan ni Jesus nang siya ay hagupitin. Maraming beses bago ang kanyang pagpapako sa krus.
Yan ang mga guhit na pinag-uusapan natin. Maaari ba nating ipakita ang larawang ito dito mismo? Ito ang latigo na ginamit kay Jesus, tama ba? Ito ay tinatawag na Romanong latigo, plema. Mayroon itong leather thongs na may matutulis na piraso ng buto or metal sa dulo na kumakapit sa balat, di ba? Kumapit ito sa balat, napunit ang balat at nagiiwan sa katawan na duguan sa mga sugat. Bawat guhit ay tanda ng pagdurusa. Ang bawat guhit sa likod ni Jesus ay tanda ng kanyang pagdurusa para sa iyo, para sa iyong mga karamdaman, para sa mga sakit. Binibigyan kita ng oras upang pagnilayan dahil kailangan mong makita. Nagdusa si Jesus kaya hindi mo kailangan. Makinig, hindi nagpapagaling si Jesus sa mga tao ngayon. Sabi ng lahat, bakit? Dahil nagawa na niya sa krus, 2,000 taon nakalipas. Ito ay tapos na. Sa Isaiah 53, for him, sinasabi nito, dinala niya ang ating kalungkutan, karamdaman, kahinaan, kabagabagan, at dinala ang ating kalungkutan at kirot. Gayon may itinuring natin siyang hinampas, sinaktan, at pinahirapan ng Diyos, may ketong. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating pagkakasala at kasamaan, ang parusang kailangan upang makamtan ang kapayapaan at kapakanan para sa atin ay nasa Kanya. At sa mga latay na sumugat sa Kanya, tayo ay gumaling at gumaling. Ngayon, ang mga ito ay mahaba, ngunit ito ay mahalagang mga talata na kailangan nating maunawaan. Ano ang dala ni Jesus? Lahat ng iyong mga pasakit, iyong dalamhati, iyong kalungkutan, iyong mga paghihirap, iyong depression, ang iyong karamdaman, ang iyong sakit, lahat ng mga bagay na iyon, dinala niya silang lahat. Nagdusa siya para sa kanila. Lahat ng kasalanan na dinadala mo, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, dinala niya lahat. Lahat ng sakit sa katawan. Anumang uri ng sakit na maiisip mo, dinala niya lahat. Kaya hindi mo na kailangang dalhin ang mga ito. Binuhat niya silang lahat, kaya hindi mo na kailangang dalhin ang mga ito. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangan, kaya hindi mo na kailangang maranasan ang anumang paghihirap. Hindi ba? Ngayon, makinig ka, simbahan, kung ikaw ay nananalangin, umiiyak, nakikiusap sa Diyos, kailangan mong maunawaan ang katotohanan ito. Kung naghihintay ka pa rin na pagalingin ka ng Diyos, kailangan mong maunawaan ang katotohanan ito. Kung iniisip mo pa rin na hindi sinasabi ng Diyos ang iyong pagpapagaling, kailangan mong maunawaan ang katotohanan ito. Sabi ng lahat, tapos na ang deal. Tapos na. Kailangan mong lubos na makumbinsi, ganap na kumbinsido na ang pagpapagaling ay naibigay na sa iyo, na ibinigay para sa iyo, binayaran para sa iyo. Siguro iniisip ng ilan sa inyo, well, okay, Pastor Celeste, kung naibigay na, bakit may sakit pa ako? Wastong tanong ba yon? Oo, may bisa yan. Bakit may sakit pa ako? O bakit nakakaranas pa rin ako ng sakit? May bisa yan. Philemon 1.6, sinasabi nito na ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pamamagitan ng pagkilala sa bawat mabuting bagay na nasa iyo kay Kristo Jesus. Ang iyong pananampalataya ay hindi mabisa hanggat hindi mo nalalaman at kinikilala. Alamin at kilalanin kung ano.
kung ano ang ibinigay na ng Diyos para sa iyo. Kailangan mong malaman at maunawaan at kailangan mong kilalanin. Nandyan na pala. Kailangan mong kilalanin yon. You need to be fully persuaded, right, sa dalawang bagay na pinag-usapan natin. Ano yon? Nakalooban ng Diyos na gumaling ka. At ang susunod ay ang pagpapagaling ay isang tapos na deal para sa iyo. Kailangan mong lubos na kumbinsihin ito. Ang Bangalap 1:6-8, sabi nito, dapat lamang na may pananampalataya ang pagtatanong niya ng walang pag-aalinlangan, walang pag-aalinlangan, walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang bumubulusok sa dagat na tinatangay paro't parito at itinatapon ng hangin. Sapagkat tunay, huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman, tanong niya, dahil mula sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-aalinlangan, nag-aalangan at nag-aalinlangan na ang kagalingan ay sa iyo na, sinasabi ng Biblia na wala kang matatanggap na anuman mula sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-aalinlangan, nag-aalangan at nag-aalinlangan na ang pagpapagaling ay tapos na para sa iyo, sabi ng Biblia, kung gayon, hindi mo matatanggap ang kagalingang iyon. Pero nandoon na. Ngunit hindi ka maaaring magduda. Hindi ka pwede sa oras ng panalangin, oras nagpipray ka, Lord, alam kong gumaling na ako. Sa pamamagitan ng iyong mga guhit, ang napakakaraniwang talata sa Biblia, sa pamamagitan ng iyong mga latay, ako ay gumaling. Tama? At pagkatapos lumabas sa iyong oras ng pagdarasal, pumunta sa iyong kapitbahay at nagsimula kang magsalita tungkol sa iyong karamdaman at kung paano nasasaktan. Kumusta, Mari? Eto, masakit yung likod ko. Pupunta nga ako sa doktor next week. Meron ka bang ire-recommendang doktor? Then you start talking about like, hindi ka gumaling. Kung alam mong gumaling ka na, saka ka magsalita na parang gumaling ka na. Pagkatapos ay kumilos ka na parang gumaling ka. Tapos akala mo gumaling ka na. Tapos lumakad ka na parang gumaling ka. Kung naniniwala ka talaga gumaling ka. Yun ang pagkakaiba. 1 Juan 5:14-15 sinasabi, at ito ang pagtitiwala, ang katiyakan, ang pribilehiyo ng katapangan na taglay natin sa Kanya. Sigurado kami, sabi ng lahat, sigurado. Sigurado ka na kung may itatanong ka, gumawa ng anumang kahilingan. Ayon sa Kanyang kalooban bilang pagsang-ayon sa Kanyang sariling plano, nakikinig at nakikinig siya sa atin. At kung kami, sapagkat alam naming lubos na nakikinig siya sa amin, sa anumang aming hingin, ay nalalaman din naming ipinagkaloob sa amin ang aming kasalukuyang mga pag-aari. Ito ay maraming mga salita, ngunit ito ay napakahusay dahil sa ilalim ng linya. Kung ano ang sinasabi nito, kailangan mong siguraduhin. Kailangan mong malaman yon, alam mo. Kailangan mong lubos na kumbinsido, tama, na ang iyong paggaling ay ipinagkaloob na. Sabi ng lahat, granted. Binigay na ng Panginoon. Tapos na, naibigay na. Dapat mong malaman ito. Kailangan mong maging ganap na kumbinsido. At kapag ginawa mo, tapos matatanggap mo. Pagkatapos ay matatanggap mo. Marahil ang ilan sa inyo ay nagtatanong, kung narito na ang kagalingan, saan ito? Pastor Celeste, nasaan ang aking pagpapagaling? Ipinagdarasal ko ito. Nagdadasal ako. Para sa maraming buwan, maraming linggo, nasaan ang aking pagpapagaling? Ano ang sagot? Philemon 1:6, hayaan basahin ko itong muli sa iyo. Sinasabi nito, ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay maging epektibo sa pagkilala sa bawat mabuting bagay. Nasabi ng lahat sa akin, alin ang nasa iyo? Kay Kristo Jesus. Hindi ka tumitingin sa labas. Hindi ka nakatingin sa ilalim ng mesa. Hindi ka tumitingin sa itaas. Nasa iyo na.
Ang bawat mabuting bagay na sinasabi ng Biblia ay nasa iyo na, kabilang ang pagpapagaling. Kabilang ang pagpapanumbalik. Nasa loob mo na. Ephesians 1:19-20 sabi nito, at para malaman at maintindihan mo kung ano ang di masusukat, walang limitasyon, nakahihigit sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ng lahat, kapangyarihan sa iyo at para sa iyong naniniwala. Gaya ng ipinakita sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. At ang kapangyarihang ito ay ang parehong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos upang buhayin si Jesus mula sa mga patay. Makinig, simbahan. Nasa loob mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nasa iyo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng banal na Espiritu sa loob mo. Mayroon kang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na nagpapagana sa bawat selula sa iyong katawan. Iyan ay nagpapagana sa bawat ugat, kalamnan, organ at bahagi ng iyong pagkatao. Romans 8:11 sinasabi, kung ang Espiritu niya ay nagsasalita tungkol sa banal na Espiritu, tama ba? Kung ang Espiritu Santo, totoo ba ito? Ang Espiritu Santo ay nananahan sa loob mo. Sinasabi nito, siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ang banal na Espiritu ay magbibigay buhay din sa iyong mga mortal na katawan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa loob mo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kayang buhayin. Muling mabuhay, anuman ang namamatay sa loob ng iyong katawan. Anuman ang namamatay sa loob ng iyong puso, anuman ang namamatay sa loob ng iyong isipan, ang bawat bagay na namamatay, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kayang buhayin ang mga bagay na iyon. Kailangan lang nilang i-activate. Kailangan lang nilang i-activate. Sabi ng lahat, nasa loob ko na ang kagalingan. Kaya ang kailangan lang nating gawin ngayon ay buhayin ang healing. Alam mo, sa buong seryeng ito, tayo ay mag-a-activate. Muli, makinig ka, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka naghihintay, hindi alam mo na humihiling sa Diyos na pagalingin ka dahil nasa loob mo na ito. Maari ko bang hilingin sa lahat na mag-sign up mangyaring? Gawin natin yan? Gawin natin yan ngayon. Muli, sabi ng Biblia sa mga naniniwala sa mga may Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sa mga naligtas, mayroon silang kapangyarihang muling pagkabuhay ng banal na Espiritu sa loob nila. Ngayon makinig, kung gusto mong tanggapin ang kapangyarihang yon, kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nang nakayuko ang lahat at nakapikit ang mga mata, pakiusap. Kung ikaw yan, itaas mo ba ang iyong kamay? Aakayin kita sa isang panalangin. Oo, salamat sa mga kamay na iyon. Kailangan mong sabihin ang panalangin ito pagkatapos ko at tanggapin si Jesus at tanggapin ang banal na Espiritu at buhayin ang kanyang kapangyarihang muling mag-uli sa loob mo. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa iyong anak na si Jesus na mamatay sa krus para sa akin. At pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Panginoon, ngayon, tinatanggap ko ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Natanggap ko lahat ng binayaran niya sa krus. Tinatanggap ko si Jesus. Amin, aking Panginoon at tagapagligtas. At simula ngayon, iniaalay ko ang buhay ko at isinusumiti ko ang buhay ko sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Ngayon, para sa lahat, hayaan mo akong manalangin para sa iyo.
Aba, Espiritu Santo, tinatanggap ka namin. Espiritu Santo, kinikilala ka namin. Espiritu Santo, narito ka. Espiritu Santo, ikaw ay sumasa amin. Espiritu Santo, ikaw ay nasa loob namin. Banal na Espiritu, pinupuno mo ang lugar na ito ng iyong presensya, ng iyong apoy. Sunog, apoy ngayon at hawakan ang bawat tao, bawat katawan, bawat emosyon, bawat isip ngayon. Banal na Espiritu, umaapaw sa silid na ito. Umaapaw sa aming mga katawan ngayon. Hayaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hayaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumalot sa iyo ngayon, sumasakop sa iyo ngayon, umapaw sa iyo ngayon. Sa ngayon, kung nakakapagsalita ka ng mga wika, magsalita ng mga wika. Nakikita ko ang Espiritu Santo na humipo sa iyong katawan ngayon. Ang bawat organ sa iyong katawan ay isinaaktibo, binubuhay muli. Nakadirekta ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang apoy ng banal na Espiritu ay humipo dito ngayon. Kung may karamdaman, anumang sakit sa iyong katawan ngayon, hawakan mo lang ito at makita ang apoy ng banal na Espiritu na sinusunog ang bawat karamdaman ngayon. Hawakan lamang ang bawat bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Kahit anong bahagi ng iyong katawan, kung iyon ang iyong isip, pindutin ang iyong isip. At kung iyon ang iyong puso, kung iyon ay anumang emosyon, anumang pagkaalipin, pagkatapos ay hipuin ang iyong puso ngayon din. Espiritu Santo, nakikita ka namin. Sinusunog mo ang bawat bagay na hindi mula sa iyo, na nasa amin, na nasa aming mga katawan, na nasa aming isip, na nasa aming mga damdamin. Espiritu Santo, halika. Pinahihintulutan ka naming lumipat sa lugar na ito. Pinahihintulutan ka naming gumalaw sa aming mga katawan, O Panginoong Diyos. Pinahihintulutan ka naming gumalaw sa aming isipan. Hinahayaan ka naming gumalaw sa aming mga damdamin ngayon. Basagin ang anumang bagay at lahat ng hindi mula sa iyo, Panginoong Diyos. Basagin ang anumang bagay at lahat. Sinaway namin ang takot. Sinasaway namin ang pag-aalala, sinasaway namin ang pagkabalisa, sinasaway namin ang hindi pagpapatawad, sinasaway namin ang anumang uri ng kabigatan, sinasaway namin ang depression ngayon, sinasaway namin ang depression, sinasaway namin ang kalungkutan, kawalan ng pag-asa, sinasaway namin ang mga bagay na iyon ngayon. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang uri ng sakit sa katawan. Ang bawat bahagi ng iyong katawan ngayon ay ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Na nakikita ko ang mga mata na naibalik ngayon. Nakikita ko ang paningin na naibalik, na na-renew ngayon. Nakikita kong lumalakas ang mga binti. Ang mga armas ay pinalalakas ngayon. Nakikita ko ang likod na lumalakas ngayon. Nakikita ko ang liig na itinutuwid at pinalakas at normalize ngayon. Nakikita ko ang ating Amang Diyos. Hinahawakan lamang ang bawat isa sa inyo rito ngayon. Savior niya, anak, hindi mo bahagi ang sakit. Ang sakit ay hindi iyong bahagi. Hindi galing sa akin. Pagkatapos, ito ay nasira ngayon sa pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Panginoon, humihingi kami ng tawad. Minsan naniwala kami that sickness is from you. Panginoon, ngayon kami ay naniniwala. Ngayon naniniwala at nagtitiwala kami sa iyo para sa aming kagalingan. Ngayon, naniniwala kami na naibigay mo na ang aming kagalingan. Ngayon, naniniwala kami, Panginoong Diyos, na kami ay gumaling. Sabi ng lahat, gumaling na ako. Sabi ng lahat, tapos na.
Tinatanggap namin ito, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at